Welcome sa ikatlong araw ng ating pag-aaral sa agham. Pag-aaralan naman natin ngayon ang tungkol sa bahaging pandama, dila at balat. Tara, at simulan na natin ang pag-aaral. At para sa ating layunin, pagkaraan pag-aaralan ng module na ito, may kakayahan ka ng masabi ang mga bahagi ng dila at balat. May larawan ang mga bahagi ng dila at balat. May bigay ang kampani ng bawat bahagi ng dila at balat at maipakita kung paano mapangangalagaan ang dila at balat. Ngayon ay aalamin natin kung may natatago kang kaalaman tungkol sa paksa ng module na ito. Handa ka na ba? At bilang paunang pagsubok, panuto, isulat ang titik ng tamang sagot sa malinis na papel. Number 1. Gumagawa ng cake ang iyong nanay. Gusto mong tikman kung ito ay masarap. Anong bahaging pandama ang makatutulong sa iyo? A. Balat, B. Dila, C. Ilong, D. Tainga. Number 2. May 4 na lasa ang natutukoy ng dila. Kumain ka ng manggang hilaw. Sa anong parte ng dila malalasahan ang manggang hilaw? A. Dulo ng dila malapit sa bibig. B. Sa gilid ng dila malapit sa bibig. C. Dulo ng dila malapit sa lalamunan. D. Gilid ng dila malapit sa lalamunan. Number 3. Ang katas sa mga pagkain inunguya natin ay dumadaan sa taste buds. Ano ang bahagi ng taste buds ang nagbibigay ng impormasyon sa utak para malaman natin ang lasa ng pagkain? A. Nerve cells. B. Olfactory nerve. C. Optic nerve. D. Utak. Number 4. Nagpunta kayo ng pamilya mo sa Baguio City. Gusto mo ang klimang malamig. Anong bahaging pandama ang nararamdam ng lamig ng panahon? A. Balat. B. Dila. C. Ilong. D. Tainga. 5. Masayang sinalubong ang tatay mong galing sa trabaho. Sa pagtakbo mo ay nadapa ka at nasugatan ng iyong tuhod. Anong bahagi ng balat ang nakaramdam ng sakit? A. Dermis. B. Epidermis. C. Oil glands. D. Sweat glands. Okay, tingnan natin kung ano ang mga tamang sagot. Okay. Naaalala mo pa ba ang ating nakaraang paksa? Ating balikan ang natutunan sa nakaraang aralin. Balik-aral, panuto, iguhit ang masayang muka. Kung tama ay sinasahad at malungkot na muka kung hindi. Number 1, ang ating tainga tumutulong upang tayo ay makaamoy. Number 2, ang bina sumasagap ng tunog na ating naririnig. Number 3, sa ear canal nabubuo ang earwax o tutuli. Number 4, nabubuo ang imahe sa retina na nasa tamang posisyon. Number 5, ang cochlea ang naghahatid ng mensahe sa utak. Okay, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Number 1, malungkot. Number 2, masaya. Number 3, masaya. Number 4, malungkot. Number 5, malungkot. Mahilig ka bang kumain? Ano ang paborito mong pagkain na makapagpapasaya sa iyo? Bakit mo ito nagustuhan? Nasasabi natin, masarap, matamis, maasim, maalat, mapait, at kung ano-ano pa ang pagkain sa tulong ng ating dila. Halina, ating alamin kung paano nagaganap ito sa pamamagitan ng mumunting dila. Ang dila ay isang muscle sa loob ng bibig na ginagamit para sa panlasa. Makikita natin na may mga maliliit na pulang tuldok sa ating dila. Ito ay tinatawag na taste buds. Sa taste buds ay may mga nerve cells na nagbibigay ng impormasyon patungo sa utak kung ano ang lasa ng pagkain na kinakain at kung ito ay mainit o malamig. May 4 na lasa na natutukoy sa pamamagitan ng dila. Ito ay ang mga sumusunod. Ang tamis, natutukoy sa unahang dulo ng dila. Ang alat, natutukoy sa ibabang gilid ng dila. Ang asim, natutukoy sa itaas na gilid ng dila. At pang-4, ang paklaw pait, natutukoy sa kabilang dulo ng dila malapit sa lalamunan. Ating alamin ang pagkakasunod-sunod kung paano nalalasahan ng dila ang pagkain sa loob ng bibig. Habang inunguya sa loob ng bibig ang pagkain, dumadampi ito sa iba't ibang parte ng dila.
Sa ating dila ay may taste buds na nagtataglay ng mga nerve cells. Ang nerve cells sa taste buds ang maghahatid ng mensahe sa utak at ito ang magsasabi ng lasa na ating kinakain. Ano ba ang balat? Ang balat ay ang panlabas na bahagi na bumabalot sa ating katawan at ang pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Ito rin ang pananggalang sa pagkaubos ng tubig sa ating katawan, pinsala at infeksyon. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng temperatura ng katawan at pandama sa paligid. Binubuo ng dalawang bahagi ang balat. Ang epidermis ang panlabas na bahagi ng balat. Dito makikita ang dead skin cells. Karaniwang nasasama sa libag ang mga dead skin cells na ito o kaya nakikita bilang kalyo. Ang epidermis lamang ang bahagi ng ating balat na nakikita. Ang dermis ang nasa ilalim na bahagi ng balat na sumasaklaw sa blood vessels, nerves, sweat glands, at oil glands. Handa na ba kayo para sumagot sa mga pagsasanay para sa gawaing isa? Ating tukuyin, panuto, lagyan ng pangalan ang mga bahaging isinasaad sa larawan. Number 1, 2, and 3. Okay mga bata, tingnan natin kung ano ang mga tamang sagot. Gawain 2. Lasang natutukoy ng bawat parte ng dila. Panuto, magbigay ng mga pagkain malalasahan ng gusto sa bawat bahagi ng dila. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para makapagsulat ng mga halimbawa. Okay, mga bata, tingnan natin kung tama ang inyong mga isinulat. Halimbawa ng mga pagkain mapait o mapakla. Ang palaya, apdo ng isda. Mga pagkain maasim, halimbawa suka, kalamansi. Mga pagkain maalat, halimbawa asin, patis. At mga pagkain tamis, cake at ice cream. Bukod sa mga pagkain nabanggit, ay marami pang halimbawa kayong maibibigay. Letter B. Isulat ang makikita sa bawat bahagi ng balat. Ano ang makikita sa epidermis at sa dermis? Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. At para sa mga nakakuha ng tamang sagot, ito ang sa inyo. You're the best. Ngayon naman ay subukan natin sagutin ang isang crossword puzzle. Number 1 pahalang, panlabas na bahagi ng balat. Ito ay may 9 na titik. Number 2 pahalang, nagbibigay ng impormasyon patungo sa utak. Ito ay may 10 titik at 2 salita. Number 3 pahalang, isang muscle sa ating bibig na ginagamit para sa panlasa. At ito ay may 4 na titik. Pababa, number 1, pangalawang layer ng balat. Ito ay may 6 na titik. Number 2, natutukoy na lasa sa tagilidang bahagi ng dila na malapit sa bibig at ito ay may 4 na titik. Okay mga bata, tingnan natin kung ano ang tamang sagot at kung tama ang inyong sagot. At para sa tamang sagot, number 1 pahalang epidermis, number 2 nerve cells, number 3 dila. Pababa, number 1 dermis, number 2 alat. Upang maibod natin ang ating aralin, kumplitohin natin ang pag-uusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ang dila ay isang muscle sa loob ng bibig na ginagamit sa puwang. Ang pagkain sa ating bibig ay dadaan sa dila. Sa ibabaw ng dila ay may mga puwang. Sa taste buds ay may mga puwang na maghahatid ng mensahe sa utak. Ang balat ay ang panlabas ng bahaging pandama na bumabalot sa ating katawan. Ito ay may 2 bahagi. Ang puwang ay ang nasa ibabaw na bahagi ng ating nakikita kung saan nakikita ang mga dead cells. Ang puwang ay ang nasa ilalim ng epidermis na sumasaklaw sa blood vessels, nerves, sweat glands, at oil glands. Okay, children, tingnan natin ang mga tamang sagot. Number 1, panlasa. Number 2, taste buds. Number 3, nerve cells. Number 4, epidermis. Number 5, dermis. Pagpapahalaga. Sumulat ang wastong pangangalaga sa balat at dila. Okay, tingnan natin kung alam nyo ang wastong pangangalaga sa inyong dila at balat.
Iwasan kumain ng sobrang mainit na pagkain. Linisin ang dila gamit ang malinis at malambot na tela. Pangangalaga sa balat. Linisin ang balat gamit ang tubig at sabon. At kumain ng maraming prutas at gulay. Panapos sa pagsusulit. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Anong bahaging pandama ang ginagamit upang malasahan natin ang bagay na inilalagay sa ating bibig? A. Balat. B. Dila. C. Ilong. D. Tainga. Number 2. Saan bahagi ng ating dila nalalasahan ang tamis? A. Dulo ng dila malapit sa bibig. B. Gilid ng dila malapit sa bibig. C. Gilid ng dila malapit sa lalamunan. Letter D. Dulo ng dila malapit sa lalamunan. Number 3. Ano ang tawag sa maliliit na butil na nasa ibabaw ng dila? A. Bungang araw. B. Lumi. C. Singaw. D. Taste buds. Number 4. Ano ang pinakamalaking bahaging pandama? A. Balat. B. Mata. C. Ilong. D. Tainga. Number 5. Anong bahagi ng balat ang napapahiran natin ng lotion? A. Dermis. B. Epidermis. C. Oil glands. D. Sweat glands. Okay, tingnan natin ang mga tamang sagot. Ang mga ginamit